Alam mo yung feeling na minamaliit ka ng lahat. Tingin sa'yo parang wala kang silbi. Harang decoration lang sa opisina. Tapos isang araw, biglang nagulat sila kasi ikaw pala ang may hawak ng lahat. Ganyan eksaktong nangyari sa akin. At sa loob lang ng ilang oras, ang negosyo na akala nila ay matibay na matibay, bumagsak na parang castle of cards na tinamaan ng malakas na hangin. Hindi ko inakala na darating ang araw na iyon, pero nangyari. At ngayon, ikukuwento ko sa inyo kung paano ko ginawa lahat ng iyon nang hindi man lang nila naramdaman na paparating na ang pagbagsak nila. Bago ko simulan ang buong kwento, gusto ko lang sabihin na kung nag-enjoy kayo sa ganitong uri ng kwento, yung tipong puno ng twist at unexpected na pangyayari, subukan ninyong mag-click ng like button at mag-subscribe sa channel na ito. Bakit? Kasi hindi lang basta kwento ang ibabahagi ko dito, kundi mga tunay na karanasan na magpapakita sa inyo kung paano mag-survive at mag-thrive sa mundo ng negosyo at trabaho na puno ng taong akala mo ay mas mataas sa iyo. Saka syempre, sintase wanted para isulat ang inyong lungsod o bansa sa comment section sa baba. Laging nakakatuwa at nakaka-inspire na marinig mula sa mga taong galing sa iba't ibang parte ng mundo. Tara na, simulan na natin. Magsimula tayo sa simula ng lahat. 3 taon na akong nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Hindi ako yung tipo ng empleyado na ingay ng ingay sa opisina, yung laging nagpapanotice, o yung laging nagvo-volunteer sa lahat ng projects. Actually, baliktad ako noon. Tahimik lang ako, ginagawa ko trabaho ko ng maayos, umuwi ako on time, at hindi ako nakikipag-social masyado sa mga kasamahan ko. Dahil dun, maraming nag-assume na mahina ako, na walang ambisyon, na basta empleyado lang na kumikita ng sweldo at wala ng ibang ginagawa. Si Marcos, ang anak na may-ari ng kumpanya, ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako minamaliit. Siya yung tipong taong ipinanganak na may golden spoon sa bibig, never na-experience ang hirap. At akala niya dahil lang anak siya ng boss, automatic na magaling na siya. Laging naka-designer na damit, laging may latest na gadgets, at laging mayabang ang dating. Pag nandyan siya sa opisina, pakiramdam mo nasa fashion show ka, hindi sa corporate setting. Ang problema, wala siyang alam sa tunay na trabaho. Puro pa-impress lang siya, pero pagdating sa actual na gawin, zero. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Hayaan ko siya sa trip niya, basta ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pero unti-unti, nagsimula siyang mang-alam sa akin. Una, binabago niya yung mga proposals ko nang walang valid na reason, just for the sake of showing na may authority siya. Pangalawa, pag may meeting, lagi niyang kino-contradict yung mga suggestions ko kahit na alam kong tama ako. Pangatlo, at ito yung nakaka-frustrate, sinisiraan niya ako sa harap ng ibang tao. Sinasabi niya na walang kwenta ang output ko kahit na siya mismo hindi niya alam kung paano gawin yung trabaho. Isang araw, nagkaroon ng malaking project. Kailangan namin mag-expand ng kumpanya sa ibang bansa. At ito yung tipo ng project na kung matagumpay, lalaki ang kita ng kumpanya ng double o triple pa nga. Lahat kami sa team, ginawa namin yung best namin para dun sa proposal. Ako, nag-focus ako sa financial projections, market analysis, at risk assessment. Matagal kong pinag-aralan lahat, gabi-gabi akong nag-research, nag-analyze ng data, at gumawa ng comprehensive na report. Alam kong solid yung ginawa ko kasi lahat ng detalye, covered ko na. Pagdating ng presentation day, si Marcos ang nag-present. Hindi ako, hindi yung ibang senior members ng team, kundi siya. Bakit? Kasi siya yung anak na may-ari, kaya siya ang representative ng team sa harap ng board of directors. Pero ang nangyari, kinuha niya lahat ng credit. Sinabi niyang siya ang nag-conceptualize ng lahat, siya ang gumawa ng analysis, at siya ang nag-lead ng buong project. Ako at yung ibang team members, ni hindi man lang niya binanggit, ni isang beses. Nanalo yung proposal. Ang board of directors, sobrang impressed. Binigyan nila si Marcos ng recognition, promotion pa nga. Pero kami na tunay na gumawa, wala. Ni simpleng thank you, wala.
Yun ang moment na nagsimula akong mag-isip. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Hindi pwedeng lagi na lang akong minamaliit at kinukuha yung credit sa trabaho ko. Kailangan kong gumawa ng aksyon, pero hindi yung obvious na aksyon na magre-resign ako o direktang kakausapin ko si Marcos. Hindi. Kailangan kong gumawa ng something na mas matalino, mas strategic, at mas devastating. Nagsimula akong mag-observe. Nag-start akong mag-collect ng information tungkol sa operations ng kumpanya, sa financial transactions, sa mga clients, sa mga contracts, at sa lahat ng internal processes. Hindi ito nangyari ng overnight, ha? Took me several months bago ko nakuha lahat ng kailangan kong information. Ginawa ko iyon nang walang nakakaalam. Tahimik lang ako, patuloy na ginagawa yung regular na trabaho ko. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nag-iisip ako ng plano. Habang nag-o-observe ako, nakita ko yung mga butas sa sistema ng kumpanya. Una, yung financial records nila, magulo. May mga discrepancies sa mga invoices, may mga transactions na hindi properly documented, at may mga expenses na questionable. Pangalawa, yung relationship nila sa ilang major clients, hindi stable. May mga clients na hindi satisfied sa service, may mga pending complaints na hindi na-address ng maayos, at may mga contracts na malapit na mag-expire pero walang contingency plan. Pangatlo, si Marcos mismo, maraming ginagawang kalokohan. May side deal siya na hindi alam ng tatay niya. May kickback siya from suppliers, at may mga personal expenses niya na ginagamit niya yung company funds. Perfect. Lahat ng information na iyon, naging foundation ng plano ko. Pero hindi pa rin ako kumilos agad. Nag-wait pa ako ng tamang teaming. Ang tamang teaming na iyon dumating noong nag-announce si Marcos na mag-i-expand sila ng another branch sa ibang lungsod. Another big project. Another opportunity para sa kanya na mag-shine at kunin yung credit ng iba. Pero this time, iba na. This time, handa na ako. Noong nagsimula yung planning phase ng bagong project, nag-volunteer ako na maging part ng team. Nagulat si Marcos kasi first time ko mag-volunteer. Pero tinanggap niya kasi kailangan nila ng extra hands. Akala niya, tutulong lang ako sa maliit na tasks. Mali siya. Ginawa kong sure na ako yung mag-handle ng lahat ng critical documents, contracts, at financial transactions. Umayag naman sila kasing na, tahimik lang ako, hindi ako threatening sa kanila. Doon nagsimula yung execution ng plano ko. Unti-unti kong binago yung mga entries sa financial records. Hindi yung obvious na pagbabago na halata agad, kundi subtle changes na kapag tinitingnan mo individually, harang walang problema. Pero kapag pinagsama-sama mo lahat, makikita mo na may malaking discrepancy. Ginawa ko ring sure na may mga backdated documents na magpapakita na si Marcos ang nag-authorize ng lahat ng questionable transactions. Lahat ng evidences nakapoint sa kanya. Saka ko nileak sa ilang major clients yung mga pending complaints na hindi na-address ng kumpanya. Sinabi ko sa kanila na may internal problems ang kumpanya at baka hindi nila ma-deliver yung services na nakastipulate sa contracts. Natural, nagpanik yung mga clients. Nagsimula silang mag-pull out ng mga investments nila, nag-cancel ng contracts, at nag-threaten ng legal actions. Ang domino effect, napakabilis. Isang client nag-pull out, sunod-sunod na ang iba. Sa loob ng 2 linggo, ang kumpanya na akala mo ay stable at successful, naging total chaos. Ang cash flow, nag-collapse. Ang operations, nag-stop. Ang reputation, nasira. Ang board of directors, nagpanic at nag-start ng internal investigation. At guess who was the primary suspect? Si Marcos. Lahat ng evidences na nakaplant ko, lahat ng backdated documents, lahat ng questionable transactions, nakapoint sa kanya. Wala siyang way para mag-defend kasi lahat ng records, legitimate. Lahat ng signatures, totoo. Ang problema, hindi niya alam na lahat ng iyon, manipulated ko na. Ang tatay niya, galit na galit. Hindi dahil sa negosyo na nagsara, kundi dahil sa anak niya na akala niya ay magaling, ay puno pala ng kalokohan. Si Marcos, na-demote, na-strip ng lahat ng authority, at eventually,
pinalaya sa kumpanya. Ang mga empleyado na dati ay nag-i-idolize sa kanya, gayon ay kinamumuhian siya. Ang mga clients na dati ay tiwala sa kanya, gayon ay ayaw na siyang makita. Ang buong empire na akala niya ay sa kanya, bumagsak na parang wala lang. Ako, patuloy na tahimik lang. Walang nakakaalam na ako ang mastermind ng lahat. Walang nakakaalam na ako yung dahilan kung bakit lahat ng iyon nangyari. Sa mata ng lahat, victim lang din ako, isang regular employee na nadamay sa gulo. Pero sa totoo lang, ako ang nag-orchestrate ng lahat. Ako ang nagplano, nag-execute at nag-deliver ng final blow. Ilang buwan pagkatapos ng lahat ng chaos na iyon, nag-resign na ako. Hindi dahil guilty ako o takot ako na mahuli, kundi dahil wala na akong dahilan para manatili. Ang goal ko, natapos ko na. Ang taong nang abuso sa akin, nawala na. Ang kumpanyang nag-take advantage sa akin, nasira na. At ako, nag-move on na sa better opportunities. Ngayon, 3 taon na after ng lahat ng iyon, may sarili na akong negosyo. Successful, stable, at mas ethical kaysa sa dating kumpanya na pinagtrabahuhan ko. Ang lesson na natutunan ko sa lahat ng karanasang iyon ay simple pero powerful. Huwag mong akalaing yung tahimik na tao ay mahina. Minsan, yung tahimik na tao ang pinakamakapangyarihan. Minsan, yung taong hindi mo pinagtutunan ng pansin ay yung taong may pinakamalalim na plano. At minsan, yung taong minamaliit mo ngayon ay yung taong sisira sa iyo bukas. Hindi ako proud sa ginawa ko. Hindi ako magsasabing tama lahat ng ginawa ko. May mga tao na nasaktan dahil sa aksyon ko. May mga empleyado na nawalan ng trabaho. May mga pamilya na naapektuhan. Pero sa kabilang banda, hindi rin ako magsasabing mali ako. Ang ginawa ko ay self-defense. Ang ginawa ko ay protection sa sarili ko at sa dignity ko. Kung hindi ko ginawa iyon, hanggang ngayon, minamalit pa rin ako, kinukuha pa rin yung credit sa trabaho ko, at patuloy na nagsusuffer sa toxic na environment na iyon. Ang mundo ng negosyo at trabaho, hindi fair. Hindi ka laging makakakuha ng recognition na deserve mo. Hindi ka laging makakakuha ng promotion kahit na ikaw ang pinakamagsipag. Hindi ka laging makakakuha ng respect kahit na ikaw ang pinaka-qualified. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Magre-resign ka ba at hahanapin ang ibang opportunity? Okay din yun, walang masama dun. O maglalaban ka ba? Mag-strategize ka ba? Magiging matalino ka ba sa paggalaw mo? Ang choice, nasa sayo. Pero kung pipiliin mong lumaban, tandaan mo ito, lumaban ka ng matalino. Hindi yung puro emosyon lang, hindi yung reckless, kundi calculated, strategic, at well-planned. Kung wala kang plano, huwag kang lumaban kasi talo ka agad. Pero kung may plano ka, kung handa ka, kung alam mo kung paano gumalaw, walang imposible. Kahit gaano pa kalakas yung kalaban mo, kahit gaano pa kalaki yung power nila, may way para labanan sila. May way para ipakita sa kanila na hindi ka basta empleyado na pwedeng abusuhin. Sa lahat ng nangyari sa akin, may 3 major lessons na gusto kong i-share sa inyo. Una, huwag kang magpakita ng lahat ng cards mo agad. Yung mga taong palaging pa-impress, yung mga taong palaging nagpapakita ng lahat ng alam nila, sila yung unang natatalo. Bakit? Kasi alam na ng kalaban nila kung ano ang gagawin nila. Pero kung tahimik ka, kung nag-o-observe ka lang, kung nag-iisip ka muna bago kumilos, mas powerful ka, mas unpredictable ka, mas dangerous ka. Pangalawa, information is power. Ang tao may pinakamaraming information, siya ang may advantage. Kaya importante na laging nagre-research ka, laging nag-o-observe ka, at laging nag-a-analyze ka ng situation. Huwag kang basta kumilos ng walang alam. Huwag kang basta magtiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo nang hindi mo alam kung sino talaga sila. Collect information, verify sources, at gamitin yung information na iyon sa tamang paraan. Pangatlo, teaming is everything. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kalakas, kung mali ang teaming mo, talo ka pa rin.
Kailangan mong malaman kung kailan yung perfect moment para kumilos. Kung kailan yung moment na sigurado kang magiging successful yung plano mo. Kung kailan yung moment na hindi ka mahuhuli o hindi ka mapapansin. Ang timing, minsan mas importante pa kaysa sa plano mismo. Ngayon, babalik tayo sa tanong na una kong binanggit. Tama ba ang ginawa ko? Honestly, hindi ko alam. May mga araw na pakiramdam ko justified ako kasi nag-defend lang ako sa sarili ko. May mga araw naman na pakiramdam ko masama ako kasi may mga inosenteng tao na nasaktan dahil sa ginawa ko. Pero ang alam ko, ginawa ko yung kailangan kong gawin para protektahan ang sarili ko at para ipakita sa mundo na hindi ako weak, na may kakayahan ako, na may power ako. Ang lesson dito, hindi lahat ng tao ay deserve ng second chance. May mga taong patuloy na mag-aabuso sa iyo kahit ilang beses mo na silang patawarin. May mga taong patuloy na kukuha ng credit sa trabaho mo kahit ilang beses mo na silang i-confront. May mga taong patuloy na mamiminalit sa iyo kahit ilang beses mo na silang ipakita kung ano ang tunay mong kakayahan. Sa mga taong ganon, minsan kailangan mo silang turuan ng leksyon. Hindi dahil masama ka, kundi dahil deserve nila. Pero syempre, hindi ako nag-encourage sa inyo na gawin yung eksaktong ginawa ko. Hindi ako nag-encourage sa inyo na sirain yung buhay ng ibang tao o sirain yung negosyo nila. Ang nag-encourage ako sa inyo ay ito, mag-stand up para sa sarili ninyo. Huwag kayong magpaabuso. Huwag kayong magpamaliit. Huwag kayong maging durm at natatapakan lang ng iba. May dignidad kayo. May halaga kayo. At deserve ninyo ang respeto. Kung nasa toxic environment kayo ngayon, kung may taong nang-aabuso sa iyo, kung may taong kinukuha yung credit sa trabaho mo, gawin mo ang kailangan mong gawin. Kung resign, mag-resign ka. Kung confront, ay confront mo. Kung mag-legal action ka. Pero gawin mo yung decision na iyon ng matalino, hindi puro emosyon. Mag-isip ka muna, magplano ka, at siguruhing handa ka sa consequences ng action mo. Ang buhay, hindi laro. Hindi porket natalo kang gayon, talo ka na forever. Hindi porket minamalit kang gayon, wala ka ng halaga. Hindi porket tahimik kang gayon, mahina ka na. Minsan, yung tahimik na tao ang pinaka-dangerous. Minsan, yung taong akala mo ay walang laban ay yung taong may pinakamalakas na puwersa. At minsan, yung taong minamalit mo ngayon ay yung taong magtutulak sa iyo pababa bukas. Bago ko tapusin ang kwento ko, gusto ko lang ulit na i-remind kayo, kung na-inspire kayo sa kwentong ito, kung natutunan kayo ng kahit konting lesson, o kung nag-enjoy lang kayo sa pagbabasa, i-click ninyo yung like button at mag-subscribe sa channel na ito. Bakit? Dahil marami pa akong mga kwento na ibabahagi, marami pa akong mga lessons na ituturo, at marami pa akong mga experiences na magbibigay sa inyo ng perspective sa mundo ng negosyo at trabaho. Saka syempre, huwag kalimutan na isulat ang inyong lungsod o bansa sa comment section. Laging nakaka-excite basahin kung saan-saan galing yung mga viewers ko at kung paano kayo nakarelate sa mga kwento ko. Ito ay palaging isang malaking kaligayahan na marinig mula sa mga taong nasa iba't ibang parte ng mundo. Sa huli, ang gusto ko lang sabihin ay ito, huwag kayong matakot na ipakita ang tunay ninyong kakayahan. Huwag kayong matakot na lumaban kung kailangan. At huwag kayong matakot na mag-stand up para sa sarili ninyo. Ang mundo, puno ng taong mag-aabuso sa iyo kung hahayaan mo. Puno ng taong kukunin yung credit mo kung hindi mo i-defend. Puno ng taong mamiminalit sa iyo kung hindi mo ipapakita kung ano talaga ang kaya mo. Kaya tandaan, nagsinungaling akong walang kakayahan, pero sa totoo lang, ako ang may pinakamalakas na kakayahan sa lahat. At sa isang iglap, sinira ko ang negosyo na akala nila ay untouchable. Hindi dahil masama ako. Hindi dahil vindictive ako. Kundi dahil deserve ko ng respeto at ipinakita ko sa kanila na hindi ako dapat abusuhin. Sonnet 4.5